Bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in-estimate mo Wala pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ang ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Nagkautang-utang na nga po tayo eh. Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon. This is addressed to Secretary Bonoan and maybe Yusek Cabral. Ano? Kasi sa statement ni Bernardo, Yusek Bernardo, NEP pa lang, meron ng advance eh. Diba sinasabi niya ito sa paragraph 10, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, sa aking District Engineering Office ay mahalagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 ang pumasok sa National Expenditure Program o NEP. 260 naman sa GAA. Pagkatapos nagkaroon ng insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment ito na 5 to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. So, I'm just wondering, did you have knowledge that the downloading of infra projects, at least sa Bulacan, nangyayari, nasa NEP pa lang? How could that happen? Or, paano makakakuha ng 5 to 15% na National Expenditure Program pa lamang? Hindi ko na ma-reconcile doon sa mga computation nila na meron ng, nakapactory na ba yung 5 to 15% sa NEP pa lang? May halaga na yun, di ba, sa budget? Please. Your Honor, I would not know actually the arrangements that are being made actually. He was here, Yusek Yusek for operations. Yeah, Your Honor, but I think in the NEP is just the listing of the project. Budget proposal. Budget proposal, Your Honor. So, that's So, all. paano nakapag-insert yung mga legislators sa budget proposal pa lamang? Wala pa sa authorization phase, ika nga, or legislation phase. Yes, That's Your the Honor. domain of the executive. So, paano nakikialam na yung mga legislators sa insertion? And sinong responsible dito? Planning. Your Honor, I think this is what we want to clarify actually. Please. In the preparation of the National Expenditure Proposal in the NEP,
I think we consolidate all the requests and proposals. For example, in the Senate, there is a leadership fund that is being earmarked for senators. Leadership fund. Leadership fund. Kindly elaborate. We call it leadership fund. In order that if there are actually priority projects that may be requested by members of the Senate, this is where we are going to include it into the National Expenditure Program. Your Honor. Teka, hindi ko makuha. Kasi yung NEP, itatransmit sa Congress, lower house, and then eventually, pagka House Gap, akin sa Senate. Yes. Eh bakit sa National Expenditure Program, meron agad insertions? That I cannot really understand for the life of me, no? Well, we don't really call it insertion, Your Honor. We call it consolidation for the time being, because this is actually when we put it into the NEP, this is actually the President's program. This is the President's program. President's budget. President's budget. President's budget. So this is consolidating all the requests from all sectors, like in the Senate, Congress, and everything, Your Honor. So this is where the list of projects are all incorporated into the NEP. Yung insertion dapat nangyayari either sa House Gap because we call it amendment. House Gap, yes, Your Honor. Amendment, no? Yes, Your Honor. Actually insertion, pero amendment na tawag namin. And Yes. that's legal. That's correct. That's really within the power or authority of That's Congress. correct, Your Honor. Pero NEP pa lang, ba't may participation na yung legislature? This is what I don't understand, Your Honor. Well, you just said na nagko-consolidate kayo. You Yes, should sir. have understood it from the very beginning. Dapat hindi kayo nag-accommodate ng mga, ayaw yung tawag insertion. Anong tawag nyo kanina? Well, Leadership fund. Okay. Leadership allocations, yes, Your Honor. Bakit nyo ina-accommodate? Well, the objective of it, actually, Your Honor, is we know that members of Congress, including senators, have actually some priority projects that they would want to include. They will have their time during the budget deliberation in the House and in the Senate. Your Honor, what we wanted actually to do, and this is actually under this administration, we wanted it already to be put into the National Expenditure Program, NEP, into the NEP, so that we want to avoid that by BICAM, the NEP should already be intact. Yet, wala pa tayo sa BICAM. Yes, Your Honor, and this is the reason Bakit why. hindi nyo sabihin sa kanila, can you not wait for your budget deliberation bago kayo mag-amend or mag-insert? Bakit nyo pinapayagan na exclusive jurisdiction ng executive branch yung paggawa ng budget proposal or yung president's budget? Why were you allowing it? Well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. bakit? we really want Practical reason, sabihin nyo na lang. para sana hindi na nila gagalawin yung NEP. Inalaw na nga yung NEP eh. Pagka hindi na nila gagalawin sana yung NEP sa BICAM. May I interject, Mr. Chair? Yes, Senator With Marcoleta. your permission. Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable. Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pagkaraniwan, sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung ceiling namin per NEP, around half of it. Magkano nga yun? Mga 450? Opo. Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. So itong 450, 50% siya, no? Leadership fund,
Mga ilang porsyento yon Kasama na po yun. sa 450? Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. Eh, What we kanino have- napupunta yung unprogramming? Kaya nga hinahanap natin. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 Sir, wala in-estimate mo pong kanina. program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito, mamamatay yung tao Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyaring ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun po hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito, yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon.